Nagbigay lang ng pera ang mga bansang nakinabang din naman. Bulong ng isang babae habang sinusuri niya ang epekto sa ekonomiya ng tulong na ibinigay pagkatapos ng sakuna. Ang halaga ng kalakalan ng mga bansang sumuporta sa Pilipinas ay tumaas ng 280% habang ang mga hindi tumulong ay 15% lamang. Tila isinasalaysay ng mga numero ang lahat. Ngunit sa kanyang pagbisita sa Pilipinas, pagkatapos ng 11 taon para sa isang panayam, matutuklasan niya ang isang katotohanan. Ang mga salita ng isang matandang babae na tumulong sa kanya, ang isang pirasong drawing na dumating sa evacuation center na ikinuwento ng isang survivor na nakilala niya sa Tacloban, isang bagay na hindi masusukat ng numero, ang dahan-dahang nagsimulang kumilos sa kanyang puso. Ano nga ba ang nagpabago sa pananaw ng matalas na mamamahayag na ito? Kung tatapusin mo ang kuwentong ito, makikita mo kung ano ang tunay na kayamanan. Pakiusap, panoorin hanggang sa huli. Nang ilatag ni Sarah Thompson ang mga dokumentong may kaugnayan sa sakuna sa kanyang opisina sa Manhattan, nagsisimula ng lumalim ang taglagas ng 2024. Siya ay 35 taong gulang. Isang international economic analyst na nakabase sa New York at nagtatrabaho bilang isang mamamahayag na sumusuri sa mga patakaran sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Datos, lohika, at mahinahong pagpapasya. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa isang investment bank at habang pinalalaki ang kanilang 8 taong gulang na anak na babae, nabubuhay siya araw-araw ng may kahusayan at bilis. Ganitong uri ng pamumuhay ang hinihingi ng lungsod ng New York. Ang oras ay kasing halaga ng pera at kahit ang kabutihan ay laging may katumbas na kapalit. Iyon ang matagal na niyang pinaniniwalaan. Nang araw na iyon, isang biglaang utos ang dumating mula sa editorial department. 11 taon na, mula nang manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Gusto naming gumawa ka ng isang special feature na sumusuri sa halaga ng tulong mula sa iba't ibang bansa at ang kasalukuyang ugnayang pang-ekonomiya nito sa Pilipinas. Habang binabasa ni Sarah ang mga dokumento, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakahanay doon ang mga kamanghamanghang numero. Ang mga bansang nagbigay ng malaking tulong sa panahon ng sakuna ay nakaranas ng average na 280% na pagtaas sa kanilang kalakalan sa Pilipinas. Sa kabilang banda, ang mga bansang hindi nagbigay ng tulong ay nanatili sa humigit kumulang 15% na paglago lamang. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng kape at marahang bumulong. Sa huli, ang mga bansang nagbigay ng pera lang ang nakinabang, hindi ba? May isang malinaw na pananaw na nakaugat kay Sarah. Ang tulong ay isang uri lamang ng pamumuhunan at ito ay simpleng nabawi lamang. Kahit na pinalamutian ito ng magagandang salita tulad ng kabutihang loob, tiyak na mayroong kalkulasyon sa likod nito. Ngunit, ang pananaw ng kanyang boss ay lubos na naiiba sa iniisip ni Sarah. Tingnan mo kung ano ang nasa likod ng mga numero. Alamin mo sa lugar mismo kung bakit ang mga bansang tumulong lamang ang nakakuha ng tiwala. Bagamat labag sa kanyang kalooban, nag-book si Sarah ng tiket papuntang Pilipinas. Sa katunayan, nakapunta na siya sa Pilipinas 11 taon na ang nakalipas. 2 linggo pagkatapos ng pananalasa ni Yolanda, pumasok siya sa Tacloban para sa isang emergency coverage. Ang nakita niya roon ay kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Ngunit kasabay nito, sa gitna ng mga durog na gusali, may mga taong nakapila ng maayos. Sa panahong iyon, pagkatapos makita ang sitwasyon, nakarating siya sa isang konklusyon. Ito marahil ay bunga ng pagsasanay. Itinatago ang damdamin at pinapanatili ang kaayusan. Ito ay isang disiplinang nakasanayan na bilang bahagi ng kanilang kultura at ang kanilang tunay na nararamdaman ay tiyak na nasa ibang lugar. Iyon ang nasa isip niya noon. Sa pag-iisip na iyon, umuwi siya pagkatapos ng 3 araw. Hindi niya sinubukang unawain ng mas malalim. Bago siya umalis, sinabi ng kanyang asawa habang umiinom ng alak, ang mga Pilipino magalang lang sa panlabas.
Iba ang kanilang tunay na nararamdaman. Sumang-ayon si Sarah, ang paggalang ay isang cultural mask at sa ilalim nito ay tiyak na mayroong kalkulasyon. Para sa isang Amerikano na pinahahalagahan ang pagiging prangka, ang tahimik na kilos na iyon ay tila hindi natural. Hinalikan niya ang kanyang anak at isinara ang kanyang maleta. Sa kanyang isipan, nabuo na ang balangkas ng kanyang artikulo. Isang estratehiya sa pamumuhunan na nagngangalang tulong. Iyon ang pamagat na pumasok sa kanyang isip nang lumapag siya sa Ninoy Aquino International Airport, isang malamig na hapon ng Nobyembre. Agad napansin ni Sarah ang pagbabago mula sa 11 taon na nakalipas. Ang airport ay mas moderno, ang mga sign ay nasa iba't ibang wika, at ang mga ngiti ng staff ay tila mas mainit. Ngunit sa kanyang isipan, ito ay isang palabas para sa mga turista. Isang kalkuladong kabaitan upang mag-iwan ng magandang impresyon sa mga dayuhan. Sa pag-iisip nito, lahat ay nagkaroon ng katuturan. Kinuha niya ang kanyang smartphone at tiningnan ang ruta papunta sa hotel. Plano niyang gawin ang kanyang mga panayam ng mahusay at walang aksaya. Ngunit, paglabas niya ng airport at pagsakay sa tren, nakaramdam si Sarah ng hindi inaasahang pagkailang. Kahit siksikan sa MRT, walang nagtutulakan. Ang mga taong nakatingin sa kanilang smartphone ay naka-silent mode. Ang mga umuubo ay laging nakasuot ng mask. Nakaramdam si Sarah ng tila nasasakal, ngunit kasabay nito, ang kakaibang kaayusan ay bahagyang gumulo sa kanyang isipan. Ito ay masyadong iba sa subway ng New York. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, naglakad-lakad siya sa lungsod. Sa paglubog ng araw, nagsimula ng umilaw ang mga neon lights ng Makati. Ang mga tao ay nagmamadaling patungo sa istasyon. Lahat ay mukhang pagod, ngunit walang sino man ang nagpapakita ng pagkainis. Naisip ni Sarah. Nabubuhay kaya sila sa pagpipigil ng kanilang mga damdamin? Para sa kanya, iyon ay tila hindi malusog. Sa Amerika, mahalaga ang pagpapahayag ng damdamin. Galit man o saya, dapat itong ipakita ng tapat. Ngunit sa Pilipinas, tila hindi ito itinuturing na isang magandang katangian. Kinabukasan, nakatakdang bisitahin ni Sarah ang branch office sa Pilipinas ng isang kumpanyang Amerikano na nagpadala ng tulong noong panahon ng sakuna. Ngunit naligaw siya habang nakatayo at tinitingnan ang mapa. Isang matandang babae ang lumapit at nagtanong, "Saan ka pupunta, iha?" Tanong ng babae sa medyo hirap na Ingles. Nang ipakita ni Sarah ang address, kinuha ng babae ang kanyang sariling smartphone at sinimulang hanapin ang direksyon. At saka, sinamahan pa siya nitong maglakad hanggang sa susunod na kanto. Mga 5 minuto silang naglakad. Nakarating sila sa harap ng kanyang destinasyon. Nang magpapaalam na, kinuha ni Sarah ang kanyang pitaka para magbigay ng tip. Ngunit, ngumiti ang babae at iwinagayway ang kanyang kamay. Naku, walang anuman. Tayo-tayo rin naman ang magtutulungan. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Sarah na parang isang maliit na tinik. Hindi kami magkakilala. Iniisip kaya niyang magkakaroon ng pagkakataong makaganti ako? Hindi niya maintindihan. Sa New York, ang kabaitan ay may katumbas. Ipinapakita ang pasasalamat sa pamamagitan ng tip, ngunit ang babaeng ito ay walang hiniling. Habang nagtataka, pumasok si Sarah sa office building. Sa kanyang pagbisita sa kumpanya, mas marami pa siyang narinig na nakakagulat. Ang nakausap niya ay isang lalaki sa kanyang 50s na matatas magsalita ng Ingles. Habang ipinapakita ang mga larawan noong panahon ng sakuna, nagsimula siyang magsalita ng mahinahon. Pagkatapos ng sakuna, nabuo ang isang relasyon na higit pa sa negosyo sa mga kumpanya mula sa mga bansang tumulong. Isang hindi nakikitang yaman na tinatawag na tiwala. Bilang isang mamamahayag, nagtanong si Sarah ng isang direktang tanong. Hindi ba't iyon ay dahil sa pag-asam ng kita sa ekonomiya sa huli? Umiling ang lalaki. Hindi.
Noong panahong iyon, maraming bansa ang tumulong nang walang anumang kalkulasyon. Ang alaala na iyon ang nagpabago sa aming mga pagpili. Habang nagsusulat sa kanyang notebook si Sarah, sa isip niya ay tumututol siya. Walang kalkulasyon? Imposible. Hindi maaaring walang estratehiya sa tulong sa pagitan ng mga bansa. Siya ay isang taong nag-iisip gamit ang mga numero. Ang emosyon ay isang sagabal sa pamamahayag. Ngunit nagpatuloy ang lalaki. Miss Sarah, may isang tanong ako sa iyo. Naranasan mo na bang tulungan ng isang tao? Sa biglaang tanong, natigilan si Sarah. Karanasan na tulungan. Siyempre, mayroon. Ngunit palagi akong nagbabayad ng katumbas nito. Abogado, doktor, consultant. Lahat ay pinasalamatan ko sa pamamagitan ng bayad. Ngumiti ng malumanay ang lalaki. Noong panahon ng sakuna, tinulungan kami ng buong mundo. Ang naramdaman namin noon ay hindi ang halaga ng pera. Ang katotohanan na ang mga tao mula sa malalayong bansa ay nag-iisip sa amin kung gaano kalaking suporta sa aming kalooban ang naidulot nito. Walang masabi si Sarah. Sa likod ng mga numero ng epekto sa ekonomiya na kanyang sinusundan, mayroong ganitong damdamin ng tao. Pagkatapos ng panayam ng araw na iyon, habang pabalik sa hotel, patuloy na nag-iisip si Sarah. Baka mayroon akong isang mahalagang bagay na hindi nakikita, isang bagay na hindi masusukat, ngunit agad niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Nagiging sentimental ako. Nagsisimula pa lang ang panayam, kailangan kong manatiling kalmado, objektibo, at tumingin lamang sa mga katotohanan. Sa pagpapaalala sa sarili, bumalik si Sarah sa kanyang silid sa hotel. Sa labas ng bintana, tahimik na kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Kinabukasan, pumasok si Sarah sa isang cafe malapit sa hotel para mag-agahan. Isang maliit na tindahan, may ilang upuan lamang sa counter, at isang matandang lalaki na tila may-ari ang nag-iisa na nagpapatakbo nito. Nang umupo si Sarah, magalang na yumuko ang lalaki. Welcome po! Habang tinitingnan ng menu, umorder si Sarah ng kape at tinapay. Tahimik na tumango ang may-ari at maingat na sinimulang ihanda ito. Walang aksaya sa kanyang mga galaw. Tinimbang ang mga butil ng kape. Sinuri ang temperatura ng tubig at maingat na inihanda ang bawat tasa. Tiningnan ni Sarah ang kanyang relo. Medyo naiinip na siya. Sa New York, ang kape ay inihahain sa loob ng 30 segundo. Sa isang lungsod na nangangailangan ng kahusayan, ang bilis ang mahalaga. Ngunit hindi nagmamadali ang may-ari. Hindi nagtagal, inilagay ang tasa sa harap niya. Umaakyat ang singaw at kumakalat ang mayaman na aroma. Sa unang paghigop, nanlaki ang mga mata ni Sarah. Matagal na siyang hindi nakatikim ng kape na inihanda ng ganito kaingat. Walang sinabi ang may-ari. Tahimik lamang siyang naghahanda para sa susunod na customer. Napagtanto ni Sarah, hindi siya nagmamadali dahil hindi niya kailangang magmadali. Ipinagmamalaki niya ang bawat tasa ng kape. Ito ay isang maliit na pagkakaiba para sa kanya. Sa Amerika, ang kahusayan ng batas. Mas mabilis, mas marami, mas mura, iyon ang batayan ng negosyo. Ngunit ang may-aring ito ay nagpapatakbo ng kanyang tindahan na may ibang pananaw. Baka, bulong ni Sarah sa kanyang sarili, baka ang pinahahalagahan ng mga Pilipino ay hindi ang bilis. Ngunit agad niyang itinanggi ang kaisipang iyon. Hindi ko dapat husgahan ang buong bansa base sa isang cafe lang. Iyon ang sabi niya sa sarili. Sa ikalawang araw ng panayam, nakatakdang bisitahin ni Sarah ang ilang kumpanya. Mga kumpanyang nagbigay ng tulong noong sakuna at mga hindi. Kailangan niyang marinig ang panig ng dalawa. Ang una niyang pinuntahan ay isang malaking kumpanya ng kalakalan. Ang nakausap niya ay isang batang babae na matatas mag-Ingles. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang kanilang mga aktibidad sa pagtulong noong panahon ng sakuna. Agad kaming nagpadala ng mga relief goods, kumot, pagkain,
tubig, inilista namin ang mga kailangan at isinaayos na maihatid ito sa lalong madaling panahon. Nagtanong si Sarah. Ginawa niyo ba yon? Dahil nakikita niyo ito bilang isang pagkakataon sa negosyo sa hinaharap? Medyo nagulat ang babae. Hindi po, tumulong lang kami dahil may mga taong nangangailangan. Nagsulat si Sarah sa kanyang notebook, ngunit sa kanyang puso, nagdududa pa rin siya. Imposibleng kumilos ang isang kumpanya nang hindi iniisip ang kita. Tiyak na may estratehiya sa isang lugar. Sa hapon, bumisita siya sa isa pang kumpanya. Ito naman ay isang kumpanyang hindi nagbigay ng tulong noong sakuna. Ang nakausap niya ay isang lalaki sa kanyang 40s na medyo depensibo. Noong panahong iyon, nasa mahirap na sitwasyon ang aming kumpanya. Kahit gusto naming tumulong, hindi namin kaya. Tumango si Sarah. Naiintindihan ko. Ang mga kumpanya ay may mga desisyon sa negosyo na kailangang gawin at hindi nila maaaring isakripisyo ang lahat. Pagkatapos noon, paano na ang inyong negosyo sa Pilipinas? Ngumiti ng mapait ang lalaki. Sa totoo lang, hindi gaanong umuunlad. Halos wala kaming nakukuhang bagong kontrata sa mga kumpanyang Pilipino. Nagtanong si Sarah. Sa tingin niyo ba ay may kaugnayan ito sa hindi ninyo pagtulong? Natahimik ang lalaki at saka mahinang sumagot. Hindi ko alam, pero nararamdaman ko ang pagkakaiba sa mga kumpanyang tumulong. Tila mayroon silang isang hindi nakikitang tiwala. Isinulat ni Sarah ang mga salitang iyon. Hindi nakikitang tiwala. Ito ay isang bagay na hindi masusukat ng numero. Ngunit, tiyak na umiiral. Pagkatapos ng mga panayam, sumakay si Sarah sa MRT. Rush hour ng hapon. Puno ng tao ang tren, ngunit walang nagsisigawan. Walang gumagamit ng telepono. Masyadong iba sa subway ng New York. Habang nakatayo, pinagmasdan ni Sarah ang paligid. Mga taong may pagod na mukha, halatang galing sa trabaho, ngunit walang nagpapakita ng pagkainis. Tahimik at matiyagang naghihintay sa kanilang destinasyon. Bakit ganito katibay ang mga taong ito? Nagtaka si Sarah. Sa Amerika, kung may tumulak sa iyo sa siksikang tren, magrereklamo ka. Normal iyon. Ngunit dito, lahat ay tahimik na nagtitiis. Dumating ang tren sa istasyon. Nang bumukas ang pinto, maayos na bumaba ang mga tao. Walang nagtutulakan, sinusunod ang pila. Habang pinagmamasdan ang eksena, napaisip si Sarah. Hindi ito dahil sa pagsasanay. Baka may ibang dahilan. Nang gabing iyon sa kanyang silid sa hotel, muling binasa ni Sarah ang kanyang mga tala. Nakasulat doon ang mga salitang kahusayan, kita, at estratehiya. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay tila bahagyang nawalan ng kulay. Tumingin siya sa labas ng bintana, ang gabi sa Maynila ay tahimik na lumalalim. Kinabukasan, gumawa si Sarah ng isang desisyon. Muli niyang bibisitahin ang Tacloban. Gusto niyang bumalik sa lugar kung saan siya tumayo 11 taon na ang nakalipas. Sumakay siya ng eroplano, malinis at tahimik sa loob. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naalala niya ang mga nangyari. 11 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, nasa gitna siya ng kaguluhan. Mga bunton ng durog na gusali, maputik na daan, mga taong walang magawa. Ngunit kasabay nito, nakita niya rin ang mga taong hindi sinisira ang pila at nagtutulungan. Noong panahong iyon, itinuring niya iyon bilang isang disiplinang kultural. Hindi niya ito pinag-isipan ng malalim. Ngunit ngayon, iba na. May isang bagay na nagsisimulang magbago sa kanyang puso. Tanghali na nang dumating siya sa Tacloban. Paglabas ng airport, ang lungsod ay nakabangon na. Mga bagong gusali ang nakatayo, at ang mga tao ay bumalik na sa kanilang normal na pamumuhay. Sumakay si Sarah ng taxi, papunta sa lugar na malapit sa dagat. Ang lugar kung saan siya tumayo, 11 taon na ang nakalipas. Pagdating niya, isa na itong tahimik na parke. May malawak na damuhan at mga bangko.
Sa lugar na dating bunton ng mga durog na materyales, ngayon ay isang mapayapang tanawin. Umupo si Sarah sa isang bangko. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, bumalik ang tanawin ng araw na iyon. Mga taong puno ng putik, ngunit hindi pa rin sinisira ang pila, may buhat na bata, at inaalalayan ang mga matatanda. Bulong ni Sarah sa kanyang sarili. Bakit sa gitna ng ganoong matinding sitwasyon, napanatili nila ang kaayusan? Noon, may umupo sa tabi niya, isang matandang lalaki. Dahan-dahan siyang nagsalita sa Ingles. Dayuhan po ba kayo? Tumango si Sarah. Ngumiti ng mahinahon ang lalaki. Noong panahon ng bagyong iyon, nawalan ako ng bahay dito. Naging alisto ang instinct ni Sarah bilang mamamahayag. Humingi siya ng panayam. Tahimik na tumango ang lalaki. Sige, mag-uusap tayo. May gusto akong sabihin sa iyo. Habang nakatingin sa malayo, nagsimulang magkuwento ang lalaki. Noong panahong iyon, dumating ang tulong mula sa buong mundo. Amerika, Europa, Asia, Africa, maraming bansa ang nag-abot ng tulong. Kinuha ni Sarah ang kanyang notebook, ngunit pinigilan siya ng lalaki. Huwag mo nang isulat. Makinig ka na lang. Nagpatuloy ang lalaki. Pero ang pinakatumatak sa puso ko ay hindi ang halaga ng pera. Itinaas ni Sarah ang kanyang tingin. Hindi ang halaga? Kung gayon, ano? Tahimik na nagsalita ang lalaki. May dumating na drawing sa evacuation center mula sa mga bata sa isang bansang hindi namin kilala. Nakasulat sa Tagalog. Kaya nyo yan. Nang makita ko iyon, hindi tumigil ang luha ko. Magkakaugnay pala ang mundo. Napasinghap si Sarah. May mga luha sa mata ng lalaki. Mahalaga rin ang pera. Kailangan din namin ng mga supply. Pero noong nakita namin ang drawing na iyon, naramdaman namin na hindi kami nag-iisa, na may mga bata mula sa malayong bansa na nag-iisip sa amin. Kung gaano kalaking lakas ang naidulot nito, walang masabi si Sarah. Sa likod ng mga numero ng epekto sa ekonomiya na kanyang sinusundan, mayroong ganitong kuwento ng tao. Tanging mga numero lamang ang kanyang tinitingnan. Ngunit sa kabila ng mga numero, mayroong mga tao. Nagpatuloy pa ang lalaki. Pero alam mo, may isang bagay din tayong hindi dapat kalimutan. Ang tulong na natanggap ng Pilipinas mula sa pandaigdigang komunidad sa loob ng maraming taon. Nagulat si Sarah. Tulong mula sa nakaraan? Ang dahilan kung bakit kami naririto ngayon ay dahil maraming bansa ang tumulong sa amin sa iba't ibang sakuna noon. Natural lang na ibalik ang utang na loob. Nayanig si Sarah sa mga salitang iyon. Ang mga tao sa bansang ito ay hindi itinuturing ang tulong bilang isang return on investment. Itinuturing nila itong isang tanikala ng pasasalamat na ipinapasa sa susunod na henerasyon. Tumayo ang lalaki. Sumulat ka ng magandang artikulo. Huwag lang mga numero, kundi pati na rin ang puso ng mga tao. Tinitigan niya ang kanyang notebook. Ang mga salitang nakasulat doon ay biglang tila nawalan ng kulay. Tumayo si Sarah mula sa bangko at dahan-dahang naglakad sa parke. Tanaw ang dagat. Ang mahinahong alon ay tahimik na humahampas sa dalampasigan. Mahirap isipin na 11 taon na ang nakalipas, nilamon ng dagat na ito ang buong lungsod. Ngayon, isang mapayapang tanawin ang nakalatag. Habang naglalakad, patuloy siyang nag-iisip. Ang mga salita ng lalaking iyon ay nananatili sa kanyang isipan. Hindi ang halaga, ang drawing ng mga bata. Magkakaugnay, ang mundo, at pasasalamat. Sa mga tulong noon, ano ang hindi ko nakita? Tanong ni Sarah sa sarili. Bilang isang mamamahayag, palagi niyang sinisikap na maging objektibo. Huwag magpadala sa emosyon, tingnan lamang ang mga katotohanan. Iyon ang pinaniniwalaan niyang tamang paraan. Ngunit ngayon, ang paninindigang iyon ay nagsisimulang mayanig. Paglabas niya ng parke, mayroong isang memorial para sa sakuna, isang gusali na nakaligtas sa tsunami ang pinanatili. Nagtungo si Sarah doon. Sa pasukan,
Isang batang babae ang nakatayo bilang isang volunteer guide. Mga nasa huling 20s siguro. Maingat niyang ipinapaliwanag sa mga bisita. Nang lumapit si Sarah, kinausap siya ng babae sa Ingles. Gusto niyo po ba ng tour? Tumango si Sarah. Pumasok silang dalawa sa loob ng gusali. Sa pader, nakadisplay ang mga larawan noong panahon ng sakuna. Ang sandali ng pagdating ng tsunami, ang mga taong lumilikas, at ang mga gawain sa pagtulong. Sa harap ng bawat larawan, tahimik na nagpapaliwanag ang babae. Ang kanyang boses ay puno ng malalim na damdamin. Elementarya pa lang po ako noong panahon ng bagyo. Huminto ang babae sa harap ng isang larawan. Isang larawan ng sitwasyon sa evacuation center. Noong panahong iyon, may kasamang sulat ang mga relief goods na galing sa ibang bansa. Nakikinig si Sarah. Hindi kayo nag-iisa. Iyon ang nakasulat. Iyon ang nagpabago sa buhay ko. Ngumiti ang babae. Kaya ngayon, ako ang guide dito. Gusto kong ipasa ang kabaitang iyon sa susunod na tao. Napasinghap si Sarah. Ang batang babaeng ito ay naaalala pa rin ang kabaitang natanggap niya 11 taon na ang nakalipas. At sinusubukan niyang ipasa ito sa susunod na henerasyon. Mula saang bansa galing ang sulat na iyon? Tanong ni Sarah. Umiling ang babae. Hindi ko po alam, pero hindi iyon ang mahalaga. May isang taong nag-isip sa amin. Ang katotohanan iyon ang lahat. Naramdaman ni Sarah na nanginginig ang kanyang puso. Hanggang ngayon, tinitingnan niya ang relasyon sa pagitan ng mga bansa batay sa kita at lugi. Aling bansa ang nakinabang? Aling bansa ang nalugi? Iyon ang kanyang pananaw bilang isang mamamahayag. Ngunit ngayon, nagsisimula na niyang mapagtanto na mali ang pananaw na iyon. Ang ugnayan ng tao sa tao, hindi ito masusukat ng numero, ngunit tiyak na umiiral at ipinapasa sa susunod na henerasyon. Pagkatapos ng tour, nagpasalamat si Sarah sa babae. Yumuko ng malalim ang babae. Maraming salamat po. Bumalik po kayo. Lumabas si Sarah sa memorial. Nagsisimula ng dumilim ang langit. Habang naglalakad sa lungsod, pinagmasdan niya ang paligid. Sa nakabangong lungsod, naroon ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Mga ginang na namimili, mga batang naglalaro, mga empleyadong papasok sa trabaho. Ngunit ang pinakamahalagang palatandaan ay nasa isang mas tahimik na lugar. Biglang napansin ni Sarah ang isang maliit na kapilya. Tahimik na nakatayo sa gitna ng isang residential area. Pumasok siya doon nang walang anumang partikular na dahilan. Walang tao. Isang tahimik na espasyo. Desikwa, may maliit na altar, at sa harap nito ay may donation box. Nang lumapit si Sarah, napansin niyang may isang maliit na papel na nakadikit sa tabi ng donation box. Nakasulat doon sa pamamagitan ng kamay. Sa lahat ng tumulong noong panahon ng sakuna, maraming salamat po. Huminto si Sarah. Para kanino kaya ang mga salitang iyon? Walang partikular na pangalan ng bansa o organisasyon, tanging sa lahat lang, napagtanto niya. Ang pasasalamat na ito ay hindi para sa isang partikular na tao. Ito ay para sa lahat ng taong tumulong. Naramdaman ni Sarah na nagiinit ang kanyang dibdib. Kahit walang makakita, hindi nakakalimot ng pasasalamat ang taong nagsulat nito. Lumabas siya sa kapilya. Nagsimula ng umambon. Pauwi, dumaan si Sarah sa isang convenience store para bumili ng payong. Pagpasok niya, masayang bumati ang tindero. Welcome po. Pumili si Sarah ng payong at nagtungo sa cashier. Isang batang lalaking tindero ang nag-asikaso sa kanya. Maingat niyang in-scan ang produkto at inilagay sa supot. Pagkatapos magbayad, yumuko ng malalim ang tindero. Salamat po. Ingat po. Sa mga salitang iyon, huminto si Sarah. Ingat po. Tila hindi lang ito isang karaniwang parirala. Tila tunay siyang nag-aalala sa isang customer na maglalakad sa ulan. Sa convenience store sa New York, ang pagbabayad ay isang transaksyon lamang. Palitan ng produkto at pera, hindi hihigit.
Hindi kukulang. Ngunit dito, bawat kilos ay may kasamang puso. Binuksan ni Sarah ang payong at nagsimulang maglakad sa ulan. May isang bagay na nagsisimulang magbago sa kanyang puso. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, pagkatapos maligo, umupo si Sarah sa kama. Sa labas ng bintana, patuloy ang pag-ulan. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang ayusin ang kanyang mga natipon sa panayam. Mga panayam sa kumpanya, datos ng ekonomiya, at ang mga salita ng mga taong nakilala niya ngayon. Ngunit hindi niya alam kung paano ito isusulat. Kung ilalatag lang niya ang mga numero, tapos na ang artikulo. Ang mga bansang tumulong ay nakinabang sa ekonomiya. Iyon ay isang katotohanan. Ngunit parang may kulang. Tumayo si Sarah at tumingin sa labas ng bintana. Ang basang lungsod ng Maynila ay tahimik na kumikinang. Mayroong isang bagay na hindi nakikita sa lungsod na ito. Hindi ito kahusayan o estratehiya. Isang bagay na mas malalim. Kinabukasan, tumila na ang ulan. Maagang gumising si Sarah at naglakad-lakad sa isang kalapit na parke. Sa parke, may mga matatandang nag-eehersisyo. Mga 20 tao siguro. Sabay-sabay na gumagalaw sa saliw ng musika. Huminto si Sarah at pinagmasdan ang eksena. Walang nag-uutos, ngunit lahat ay gumagawa ng parehong galaw. Napagtanto niyang hindi ito pagsasanay, kundi isang nakasanayan. Pagkatapos ng ehersisyo, nagbatian ang mga tao at umuwi sa kani-kanilang bahay. Isa sa kanila, isang matandang babae na may tungkod, ay umupo sa isang bangko, lumapit si Sarah at kinausap siya. Tuwing umaga po ba kayo nag-eehersisyo? Ngumiti ang babae. Oo, iha. Mahigit 30 taon na. Mag-isa lang po. Hindi. Sama-sama kami. Kung mag-isa lang baka hindi magtagal. Tumango si Sarah. Totoo nga. Mahirap magpatuloy kung mag-isa. Nagpatuloy ang babae. Pero alam mo, hindi lang ehersisyo ang layunin nito. Sa araw-araw na pagkikita, nalalaman namin ang kalagayan ng isa't isa. Kung may hindi dumating, binibisita namin. Nagulat si Sarah. Isa po ba itong programa ng gobyerno? Umiling ang babae. Hindi. Kami-kami lang ang nagsimula nito. Pagkatapos ng isang malakas na lindol noon, naging problema ang mga matatandang nag-iisa. Kaya naisip naming gumawa ng isang lugar kung saan kami magkikita araw-araw. Labis na humanga si Sarah. Hindi ito iniutos ng sinuman, hindi ito inihanda ng gobyerno. Ang mga residente mismo ang kusang gumawa ng isang sistema upang suportahan ang isa't isa. Tumayo ang babae. Gusto mo bang sumama bukas? Ngumiti si Sarah at sumagot. Babalik na po ako sa New York bukas, pero maraming salamat po sa magandang kwento. Ngumiti ng malumanay ang babae. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Bumalik ka ulit sa Pilipinas, ha? Umalis si Sarah sa parke. May mainit na damdamin na kumakalat sa kanyang puso. Nang hapong iyon, bilang huling panayam, binisita ni Sarah ang isang NPO na kasangkot sa pagtulong noong sakuna. Ang kinatawan ay isang babae sa kanyang 60s na nagsabing patuloy siyang tumutulong mula pa noong sakuna. Hindi lang kami naghahatid ng mga materyales. Itinuturing din naming mahalaga ang pangangalaga sa damdamin. Ipinaliwanag ng babae. Ang kailangan ng mga biktima ay hindi lamang mga bagay. Ang pakiramdam na may nagmamalasakit sa iyo, iyon ang nagbibigay ng lakas upang bumangon. Nagtanong si Sarah, ano po ang naramdaman ninyo sa tulong mula sa ibang bansa? Napangiti ang babae. Pasasalamat lang. Maraming bansa ang tumulong nang hindi humihingi ng kapalit. Ang kabaitang iyon ay hinding-hindi namin malilimutan. Tungkol naman sa paglakas ng ugnayang pang-ekonomiya, nag-isip muna ang babae bago sumagot. Sa tingin ko, iyon ay resulta, hindi layunin. Dahil nabuo ang tiwala, lumalim din ang ugnayang pang-ekonomiya. Hindi baligtad ang pagkakasunod-sunod. Tumango ng malalim si Sarah. Tiwala muna.
ekonomiya pagkatapos. Ito ay kabaligtaran ng kanyang iniisip noon. Pagkatapos ng panayam, nagtungo si Sarah sa airport para sa kanyang flight kinabukasan. Habang naglalakad, napansin niya ang isang maliit na bookstore. Pumasok siya at nakita ang mga aklat tungkol sa mga sakuna. Kinuha ni Sarah ang isang photobook. Inihahambing nito ang mga larawan, bago at pagkatapos ng sakuna. Ang gym na nagsilbing evacuation center ay lugar na ngayon kung saan masayang naglalaro ang mga bata. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang mapa ng mundo sa dulo ng aklat. Nakakulay doon ang mga bansang nagpadala ng tulong: Amerika, Canada, United Kingdom, France, Germany, Australia, South Korea, Taiwan, Thailand, India, at sa ilalim ng mapa, nakasulat, "Ang buong mundo ay kasama namin." Binili ni Sarah ang photobook. Gusto niyang ipakita ito sa kanyang anak. Pabalik sa hotel, muli siyang sumakay ng tren. Rush hour ng hapon, habang nakatayo si Sarah sa siksikang tren. Isang binatang nakaupo ang tumayo at nag-alok ng kanyang upuan. Nagulat si Sarah. Siya ay 35 taong gulang pa lang. Hindi pa matanda. "Sige po," sabi ng binata na may ngiti. Nag-aalangan man, nagpasalamat si Sarah at umupo. Bakit kaya siya pinaupo? Baka mukha siyang pagod. O baka dahil dayuhan siya. Hindi niya alam ang dahilan. Ngunit ang kilos na iyon ay nagpainit sa kanyang puso. Pagbalik sa hotel, nagsimula si Sarah mag-impake. Habang inilalagay ang mga damit sa maleta, binalikan niya ang mga nangyari sa nakalipas na mga araw. Sa simula, malamig ang kanyang pagtingin sa Pilipinas. Ang paggalang ay panlabas lamang, at ang kabaitan ay batay sa kalkulasyon. Ngunit ngayon, iba na. Ang kabaitan ng mga Pilipino ay hindi magarbo. Hindi ito ipinagsisigawan, ngunit tahimik na umiiral sa pang-araw-araw na buhay. Ang matandang babae na tumulong sa kanya sa daan, ang tindero sa convenience store, ang mga taong nag-eehersisyo, ang binatang nag-alok ng upuan, lahat sila ay hindi gumagawa ng espesyal na bagay. Normal lang sa kanila na magmalasakit sa iba. Umupo si Sarah sa kama at nagpadala ng mensahe sa kanyang asawa. "Baka nagkamali ako. Sa tingin ko, totoo ang kabaitan ng mga Pilipino." Agad na dumating ang sagot. "Anong nangyari? Na-inlove ka na ba sa Pilipinas?" Napangiti si Sarah. Kung ilang araw lang ang nakalipas, ganoon din siguro ang iisipin niya. Ngunit ngayon, iba ang kanyang isinagot. Kinabukasan, nasa loob na si Sarah ng sasakyan papuntang Naiya. Nakalagay ang maleta sa tabi niya. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Ang tanawin ng Maynila ay dumadaan sa likuran. Mga matataas na gusali, mga residential area, parke, paaralan. Ang mga tanawing nakita niya sa nakalipas na mga araw ay sunod-sunod na pumapasok sa kanyang isipan. Naalala ni Sarah ang kanyang sarili 11 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, nagpasya siyang hindi lang nagpapakita ng emosyon ang mga Pilipino. Nang makita ang mga taong nakapila ng maayos sa gitna ng mga durog na gusali, inisip niyang iyon ay bunga ng pagsasanay. Ngunit ngayon, iba na. Nauunawaan na niya na ito ay isang kultura na nagsasalita sa pamamagitan ng kilos, hindi ng emosyon. Ang puso ay nasa maliliit na pang-araw-araw na gawain, hindi sa mga salita. Tahimik na tumatakbo ang sasakyan. Ang mga pasahero ay abala sa kanilang mga smartphone, nagbabasa ng libro, o natutulog. Walang maingay, walang nanggugulo, tahimik na ginugugol ang oras. Hindi ito nakakasakal, naisip ni Sarah. Ito ay isang paraan ng paggalang sa isa't isa. Dumating siya sa airport. Pagkatapos mag-check-in, nagtungo si Sarah sa boarding gate. May oras pa. Pumasok siya sa isang cafe at umorder ng kape. Umupo siya at binuksan ang kanyang laptop. Oras na para isulat ang huling draft. Huminga ng malalim si Sarah at sinimulang i-type ang pamagat. Ang tadhana na, hinati ng tulong. Bakit nagbunga ang kabutihan
pagkatapos ng isang dekada. Nagsimula siyang magsulat. Ang tagumpay sa ekonomiya ng mga bansang tumulong sa Pilipinas sa panahon ng sakuna ay hindi isang pagkakataon. Dumulas ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ito ay dahil nakuha nila ang isang hindi nakikitang pera na tinatawag na tiwala. Huminto sandali si Sarah. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya ang isang eroplano. Nagpatuloy siya. Ang bansang Pilipinas ay hindi kailanman nakakalimot sa kabutihang natanggap dahil sila mismo ay may nakaukit sa kanilang puso na utang na loob mula sa tulong na natanggap nila mula sa mundo sa loob ng maraming taon. May mga luhang namumuo sa mata ni Sarah. Ang utang na loob ay binabayaran ng utang na loob. Ang tanika lang iyon ang bumubuo ng tunay na ugnayang pandaigdig na alala niya. Ang mga salita ng lalaking nawalan ng bahay, ang drawing ng mga bata na dumating sa evacuation center, ang batang babaeng volunteer guide, ang mga matatandang nag-eehersisyo, lahat sila ay nasa loob ng tanikala ng pasasalamat. Kami mga Amerikano ay madalas na naghahangad ng kahusayan. Ang oras ay pera at ang kabutihan ay dapat may katumbas. Isinusulat ni Sarah ang tungkol sa kanyang sarili. Ngunit ang nakita ko sa Pilipinas ay isang ibang pananaw. Higit sa kahusayan, ang pag-iingat. Higit sa bilis, ang katapatan. At higit sa lahat, ang kabaitan na hindi humihingi ng kapalit. Huminga siya ng malalim at uminom ng kape. Ang mainit na likido ay dumaan sa kanyang lalamunan. Nang tulungan ako ng isang matandang babae na naligaw, sinabi niya, tayo-tayo rin naman ang magtutulungan. Noong una, hindi ko naintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon, ngumiti si Sarah. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Sa Pilipinas, ang pagtutulungan ay hindi isang espesyal na bagay. Ito ay pang-araw-araw, isang kultura, isang paraan ng pamumuhay. Malapit na ang oras ng boarding. Nagmamadali si Sarah na tapusin ang pagsusulat. Ang itinuro sa atin ng Pilipinas sa pamamagitan ng tulong sa sakuna ay isang katotohanan na hindi nakasulat sa mga aklat ng ekonomiya. Ang tiwala ay hindi ipinapanganak sa pamamagitan ng kalkulasyon. Ito ay ipinapanganak mula sa walang kapalit na kabutihan. Nasa huling talata na siya. Ang bumalik sa mga bansang tumulong ay hindi lamang kita sa ekonomiya. Higit pa roon, ito ay ang dignidad bilang isang tao. Ang pagtulong sa mga nangangailangan. Ito ay hindi isang pamumuhunan, kundi isang patunay ng pagkatao. In-save ni Sarah ang draft. Narinig na ang anunsyo para sa boarding. Tumayo siya at nagtungo sa gate. Pagpasok sa eroplano, magalang siyang sinalubong ng flight attendant. Welcome po! Ihahatid ko po kayo sa inyong upuan. Umupo si Sarah at ikinabit ang kanyang seatbelt. Sa labas ng bintana, nakalatag ang kalangitan ng Pilipinas. Nagsimulang gumalaw ang eroplano. Dahan-dahang patungo sa runway at bumilis, lumipad patungo sa himpapawid. Tumingin si Sarah sa ibaba mula sa bintana. Ang lupain ng Pilipinas ay unti-unting lumiliit. Babalik ako, bulong niya sa kanyang sarili. Sa susunod, isasama ko ang aking anak. Gusto kong ipakita sa kanya ang kabaitan ng bansang ito. Nagsimula na ang in-flight service. Nang tanungin kung anong inumin ang gusto niya, umorder si Sarah ng green tea. Habang umiinom ng mainit na tsaa, ipinagpatuloy niya ang pagsusulat. Nagdagdag siya ng isang tala para sa kanyang editor. Ang gusto kong iparating sa mga mambabasa ng artikulong ito ay ang kuwento ng mga tao sa likod ng mga numero. Hindi lang ang halaga ng tulong o kalakalan, kundi ang pusong nakapaloob dito. Ipinadala ni Sarah ang draft. Pagkatapos ng ilang oras, tiyak na may sagot mula sa kanyang editor. Isinara niya ang kanyang laptop at ipinikit ang mga mata. Pagod siya, ngunit isang kaaya-ayang pagod. Gaano katagal kaya siyang natulog? Nang magising siya, madilim na sa loob ng eroplano.
Maraming pasahero ang tulog. Muling binuksan ni Sarah ang kanyang laptop. Naisip niyang sumulat ng email sa kanyang anak. Mahal kong anak, pauwi na si Mommy mula sa Pilipinas. Nasa eroplano ako ngayon. Habang iniisip ang mukha ng kanyang anak, nag-type siya. Sa Pilipinas, may mahalagang bagay na natutunan si Mommy. Iyon ay ang kabaitan ay ipinapakita sa pamamagitan ng gawa, hindi ng salita. Nagpatuloy si Sarah. Balang araw, sama-sama tayong pupunta sa Pilipinas, ha? Ang kabaitan ng mga tao, ang tahimik na dignidad, at ang tanikala ng pasasalamat, ipinadala niya ang email. Paggising ng kanyang anak, nasa New York na siya. Dumating siya sa John F. Kennedy International Airport sa New York ng hapong iyon din. Dahil sa time difference, pakiramdam niya ay bumalik ang oras. Pagkatapos ng immigration at pagkuha ng bagahe, lumabas si Sarah sa arrival lobby. Sinalubong siya ng kanyang asawa at anak. Mommy! Tumakbo ang kanyang anak palapit sa kanya. Niyakap ni Sarah ang kanyang anak. I'm home! Binuhat ng kanyang asawa ang mga bagahe. Naglakad silang tatlo papunta sa parking lot. Sa loob ng kotse, nagtanong ang kanyang anak. Kamusta ang Pilipinas? Ngumiti si Sarah. Napakaganda, napakabait ng mga tao, malinis ang mga lugar, at masarap ang pagkain. Gusto mo bang bumalik? Oo, sa susunod, sama-sama na tayo. Masayang tumango ang kanyang anak. Pagdating sa bahay, pagkatapos ilagay ang mga gamit, ipinakita ni Sarah sa kanyang anak ang photobook na binili niya sa Pilipinas. Isang photobook na naghahambing sa bago at pagkatapos ng sakuna. Seryosong tinitingnan ng kanyang anak ang mga larawan. Ito? Pagkatapos ng tsunami? Oo, pero ngayon, ganito na kaunlad. Itinuro ni Sarah ang kasalukuyang larawan. Nagulat ang kanyang anak nang makita ang pahina ng mapa ng mundo. Ganito karaming bansa ang tumulong? Oo, buong mundo ang tumulong sa Pilipinas. Nag-isip ang kanyang anak at sinabi, gusto ko ring tumulong kung may nangangailangan. Hinaplos ni Sarah ang ulo ng kanyang anak. Napakagandang bagay niyan. Ang pagtutulungan ang magpapabuti sa mundo. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ng kanyang anak, nag-usap si Sarah at ang kanyang asawa habang umiinom ng alak. Nagbago ang pananaw ko sa Pilipinas. Nagtatakang, nagtanong ang kanyang asawa, paano nagbago? Tahimik na sumagot si Sarah. Ang tulong ay hindi isang pamumuhunan. Ito ay isang patunay ng pagkatao. Nag-isip sandali ang kanyang asawa at sinabi, hindi ba't idealismo lang iyan? Hindi. Malinaw na sagot ni Sarah. Ito ay katotohanan. Ang hindi nakikitang yaman na tinatawag na tiwala ang nagdudulot ng pinakamalaking kita sa pangmatagalan. Tahimik na nakinig ang kanyang asawa. Hindi nakakalimutan ng mga Pilipino ang tulong na natanggap nila mula sa mundo sa loob ng maraming taon. Kaya noong panahon ng sakuna, sinusubukan nilang ibalik ang utang na loob na iyon sa ibang bansa. Ang ganitong tanikala ang bumubuo ng tunay na ugnayang pandaigdig. Tumango ang kanyang asawa. Inaabangan ko ang artikulo mo. Ilang araw ang lumipas, inilathala ang artikulo ni Sarah. Malaki ang naging epekto nito. Maraming mambabasa ang nagpadala ng email at komento. Naiyak ako habang binabasa ang iyong artikulo. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Pakiramdam ko, ngayon ko lang naintindihan ang tunay na kahulugan ng pagtulong. Habang binabasa ang mga mensaheng iyon, masaya si Sarah. Ang kanyang karanasan ay umabot sa puso ng ibang tao. Ngunit, ang pinakatumatak sa kanya ay isang mensahe mula sa isang mambabasang Pilipino. Dahil sa iyong artikulo, kami mga Pilipino ay muling nagkaroon ng pasasalamat sa tulong mula sa mundo. Maraming salamat po. Napaiyak si Sarah. Ang natanggap niya sa Pilipinas, hindi ito datos bilang isang subject ng panayam, kundi isang aral bilang isang tao. Nang weekend na iyon, sumali si Sarah at ang kanyang anak sa isang volunteer activity sa isang kalapit na community center. Paghahatid ng pagkain,
para sa mga matatanda. Magkasama silang naghatid ng mainit na pagkain, ang mga matatandang tumatanggap ay lahat nakangiti at nagpapasalamat. Salamat! Malaking tulong ito. Napakabait naman ng batang ito. Masayang sumagot ang kanyang anak. Walang anuman po. Pauwi, sinabi ng kanyang anak. Mami, ito ba ay pareho sa ginagawa sa Pilipinas? Tumango si Sarah. Oo, ang pagtulong sa kapwa ay mahalagang bagay sa anumang bansa. Pero espesyal ba sa Pilipinas? Nag-isip sandali si Sarah at sumagot. Hindi naman espesyal, pero sa Pilipinas, pang-araw-araw na ito. Ginagawa nila ito ng natural, na parang hindi ito isang espesyal na bagay. Seryosong sinabi ng kanyang anak. Gusto ko ring maging natural sa akin iyon. Hinawakan ni Sarah ang kamay ng kanyang anak. Siguradong magagawa mo iyan. Kung dahan-dahan mong gagawin araw-araw. Ilang buwan ang lumipas. Patuloy na nagtatrabaho si Sarah bilang isang mamamahayag. Ngunit nagbago ang kanyang pananaw. Kahit na sinusuri niya ang datos ng ekonomiya, iniisip na niya ang mga tao sa likod ng mga numero kung paano naaapektuhan ng pagtaas at pagbaba ng kalakalan ang buhay ng mga tao. Isang araw, sa editorial department, isang bagong proyekto ang iminungkahi. Paano kung gumawa tayo ng isang special feature na naghahambing sa kultura ng pagtulong sa buong mundo? Agad na itinaas ni Sarah ang kanyang kamay. Gusto ko pong gawin iyan. Gusto niyang mas palalimin pa ang kanyang natutunan sa Pilipinas. Habang isinasagawa ang panayam, napagtanto ni Sarah, bawat bansa ay may kultura ng pagtulong sa mga nangangailangan. Ngunit iba-iba ang paraan ng pagpapahayag nito. Ang Amerika ay nagdaraos ng malalaki at kapansine-pansing mga charity event at nangangalap ng malalaking halaga. Ang Europa ay pinapalakas ang Social Security bilang isang sistema. Ang Asya ay pinahahalagahan ang ugnayan sa pamilya at komunidad, at ang Pilipinas ay tahimik na nagtutulungan sa pang-araw-araw na buhay. Walang tama o mali. Mayroong mga paraan ng pagtulong na nakaugat sa kani-kanilang kultura. Iyon ang naging konklusyon ni Sarah. Dumating ang tagsibol. Kaarawan ng kanyang anak. 9 na taong gulang na siya. Bilang regalo, ipinangako ni Sarah ang isang paglalakbay sa Pilipinas na pagkasunduan nilang tatlo na pumunta sa summer vacation. Tuwang-tuwa ang kanyang anak. Tila medyo interesado na rin ang kanyang asawa. Saan tayo pupunta? Maynila at Tacloban, at gusto ko ring ipakita sa kanya ang Palawan. Nagsimula si Sarah magplano ng kanilang biyahe. Mga lugar na gusto niyang ipakita sa kanyang anak, mga pagkaing gusto niyang ipatikim, mga taong gusto niyang ipakilala. Ang listahan ay patuloy na humahaba. Isang gabi, bago matulog, sinabi ng kanyang anak, Mami, pagpunta natin sa Pilipinas, gusto kong magsabi ng salamat. Bakit? Kasi tinuruan nila si Mami ng isang mahalagang bagay, di ba? Niyakap ni Sarah ang kanyang anak. Oo, tinuruan ako ng Pilipinas ng isang mahalagang bagay. Nagtanong ang kanyang anak na may antok na mga mata. Ano iyon? Mahinang sumagot si Sarah, na ang kabutihan ay hindi isang pamumuhunan, ito ay pagtatanim ng buto, at ang butong iyon ay tiyak na mamumulaklak sa isang tahimik na lugar. Nasiyahang tumango ang kanyang anak at ipinikit ang mga mata. Habang tinitingnan ang natutulog na mukha ng kanyang anak, naisip ni Sarah, ang natutunan ko sa Pilipinas, maipapasa ko sa aking anak at ipapasa niya ito sa susunod na henerasyon. Iyon mismo ang tanikala ng pasasalamat. Ang utang na loob ay binabayaran ng utang na loob. Ngunit hindi kailangang sa parehong tao ito ibalik. Kung ipapasa mo ito bilang kabaitan sa susunod na tao, sapat na. Sa ganoong paraan, unti-unting bumubuti ang mundo. Tumayo si Sarah at tumingin sa labas ng bintana. Nakalatag ang mga ilaw ng gabi sa New York. Ang lungsod na ito ay nabubuhay din dahil sa kabaitan ng maraming tao. Hindi lang ito gaanong nakikita. Nagpasya siya.
Ang natutunan ko sa Pilipinas, isasabuhay ko rin sa lungsod na ito. Magsisimula ako sa maliliit na bagay. Kinabukasan, sa subway, nag-alok si Sarah ng kanyang upuan sa isang matandang babae na mukhang pagod. Nagulat ang babae at nagpasalamat. Salamat! Ngumiti si Sarah. Walang anuman. Ito ay isang maliit na kilos. Baka walang makapansin. Ngunit ang maliit na kilos na iyon ay magiging isang buto. Pagdating sa opisina, isang kasamahan ang may problemadong mukha. Anong problema? Hindi ko matatapos ang presentation materials. Agad na sinabi ni Sarah, tutulungan kita. Nagulat ang kasamahan dahil si Sarah ay hindi karaniwang tumutulong sa iba. Nagtulungan silang dalawa at natapos ang mga materyales. Salamat, Sarah. Malaking tulong ka. Walang anuman. Tayo-tayo rin naman ang magtutulungan. Natural na lumabas ang mga salitang iyon. Ang mga salitang sinabi ng matandang babae sa Pilipinas. Ngayon, lumalabas na ito sa bibig ni Sarah. Napagtanto niya, ang kabaitan ay nakakahawa. Kung magsisimula ang isa, may makakakita at susunod. At magpapatuloy ang tanikala. Ang bansang Pilipinas ay marahil daan-daang taon nang ipinagpapatuloy ang tanikalang iyon. Umupo si Sarah sa kanyang desk at nagsulat ng ideya para sa isang bagong artikulo, ang tanikala ng kabaitan. Ang natutunan ng isang mamamahayag sa Pilipinas. Ito ay magiging isang personal na karanasan. Isusulat niya ang pagbabago ng kanyang puso, hindi datos o numero. At sa huli, magtatanong siya sa mga mambabasa, nakatulong ka na ba? Sa isang tao? Ang utang na loob na natanggap mo? Na ipapasa mo ba sa susunod na tao? Ang kabutihan ay hindi isang pamumuhunan. Ito ay pagtatanim ng buto. At ang butong iyon ay tiyak na mamumulaklak ng tahimik balang araw. Ang butong itinanim mo, saan kaya mamumulaklak? Ang kabaitang natanggap mo, kanino mo ipapasa? Pakiusap, ibahagi sa comment section. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video.